Good morning mga Dre. 6:32 ng umaga. Dahil sobrang late natapos yung event kahapon, hindi na nagkaroon ng pagkakataon na makapaglinis mga Dre yung panggabi. Kaya lilinisin ko na. Nung mga nakalipas na araw mga Dreno, pag kumakain ako, laging nakulo yung tiyan ko eh. Hindi ko alam kung ano yung nakakain kong hindi maganda. Kasi kumakain ako ng mga wonton, ng keso. Hindi ko na maintindihan, nagkakape ako. So, may kinain ako, kukulo yung tiyan ko. Tapos yun. So, ang ginawa ko kagabi, yung huling pagkain ko mga Dreno, ano nga yun? Siomai, fried chicken, tsaka yung calamari. Alas 7 yun eh, alas 7 ng gabi. So susubukan ko na mag-fasting ng 24 hours. Mamayang gabi na uli ako kakain. Yun ang plano ko. Hindi ko alam kung magagawa ko mga Dreno. Magagawa ko naman. Ang ano lang is gano yung pagtitimpi ko na wag bumigay sa gutom. Dahil nga balak ko na hindi kumain hanggang alas 7 ng gabi para maka 24 hours akong fasting. Nilagyan ko na lang ng asin yung iniinom ko. Isang araw na naman tayo mga Dreno. Jackpot na naman. Nakaraos na naman tayo sa pagod. Bigla ako nagutom Kanina kumakalam-kalam yung sikmura ko. Pero okay lang naman. Mukhang kaya ko naman mga Dreno. Hanggang ngayon, okay pa naman. Ngayon lang biglang kumalam Kumalam na gutom Hindi yung hindi masakit. Pero parang sasakit Pambihira Psychological yata to Ito yan yung nagtawid ng bata, yung naka yellow green mga Dreno. Ano na yan 6 years na pala siya dito na nagta-traffic. Tapos magre-retire na siya. Kaya yung sa school, sabi gagawin daw siya ng video tungkol sa yung mga pasasalamat ba ng mga bata. To para sa kanya mga Dreno kasi nga nag-a-assist siya ng traffic. Nakakatuwa naman pag ganun, diba? Kumbaga, pinapakita nila na appreciate nila yung ginagawa mo. Oo, naririnig sa camera yung chan ko, mga Dreno. Hi! Everybody home? Puro estudyante, mga nakatira rito, mga Dreno. Eto, sabi sa atin, palitan daw to. Pero hindi naman papalitan yan. Hihigpitan lang yan mga Dreno. Ayun hihigpitan lang yung screw. Maluwag lang. So yun ang gagawin ko. Ayun lang yung screw niya Hi! So, I will replace the doorknob. Alright. Thank you. What do you think? Is it... I already tighten it, but the thing is, you cannot lock it. Does it need to be locked? Because what's the problem? Why You can't see? it be locked? Check it out. See?
The lock is not working. Okay. All right. Oh. Can it close properly? No, and yeah, it's okay. At least that it can close. Not even lock But it. you don't have to lock it, right? Yeah, but in the first place, if we could just close it, it will be great. I see. Okay. Let me see what I can do about that. And what else is the problem, my friend? Beside this one here, Yeah, he told me apparently. the window. Yeah, the windows there is like Yeah, there's not some fresh air, but we don't know where it's coming from. What? Pressure is still coming inside. Yeah, Of course. maybe because of the vent or I don't No, know. because of this, my friend. From the AC, from the aircon. You see, the aircon has some, some holes. Yeah, It sucks air. You see, from here, the air is coming from there, Yeah. blowing here. right. So yeah, but So it you have wasn't- to remove that. And how can we remove that? Who put that there in the first place? But how can we fill the space when we take off the AC? It's just the window. Oh yeah, you're right. Yeah. Right, and you put some joint? No, I did not. Who put that there? I don't know. It seems like some. Was it there when you moved here? I really don't know. I think yeah, because my friend wouldn't have done it. So I But- see. yeah, we thought that the air was coming like from a hole, maybe. Of from course, here. yeah. From there and from here. All right, and then from there, do you think you can put some joint or something? No, there's nothing. You have to remove it because air will eventually come from the aircon. You Right. see, Yeah. there's a lot of holes there. So air might come from here and here. All right, so we just have to remove it. Yeah, you have to remove it, then close the window completely. Yeah. That's the best thing you can do. All right, great. Thank Okay. you for your advice. And I think that's it. Yeah, we had a problem with the lights. What's wrong with the light? There's only one bulb that is working. We've I changed, see. yeah, we've changed the two of them, but it's really like in the connections. I don't know. You change this and still it's not working. Yeah, I think so. See, that's what he told me. Okay. That can easily be fixed. Okay. Lagyan ko lang to ng pang ibabaw. $181.9 ang presyo ng gas mga dreno, yung 91 octane. Nagpakarga ako ng $60, 32 liters. Parang kailan lang mga dren, dami pang nagpipiknik dyan sa park, yung nasa kanan. Diyan ginaganap yung mga birthday, mga binyag. Yan yung reception, no? Libre, ang lawak pa. Parang kailan lang. Tapos ngayon, eto na naman tayo. Saan ba yun? Dito ba yun? Pag may put-put na gano'n mga dre, no, kahit kailangan bigyan mo ng daanan kahit lumampas ka na sa sa stoplight mga dre, no. Hindi titigil yung mga yan Baka ulihin ka pa, di ba? Obstruction of justice. May nabasa akong comment, si Slasher. Namimiss niya daw yung mga panahon na nagpapala ako ng snow sa mga apartment mga dre, no. Ang bira to. Gusto mo nahihirapan ako dre, Ang hirap kaya dati, yung tipong nag-snow ng gabi, no? Ang pasok ko alas 7 ng umaga nag-snow ng gabi, ang lakas ng snow. So, bago ako pumasok, kailangan magpala muna ako sa harapan ng mga apartment. Ang gagawin ko, gigising ako ng mga 5:30 kahit sobrang lapit lang ng trabaho ko para makapagpala ako mga dreno, para malinis ko yung daanan ng mga tao. Kaya, nung mga panahon na yun, kahit sobrang lamig, sobrang lakas ng snow, walastek, pawis na pawis ako kasi nga nagmamadali ako, di ba? Ang galing ko magpala Parang parang naka-fast forward. Mahirap yun, pero nakakalibang. Masaya rin mga dreno. It's okay. Ang dami kong kinuha, no? Kasi kakala ko $4. Pagdating ko sa counter, pagka-scan ko, $12 isa. Sabi ko,
Eh bakit lahat ka kuya nakalagay $4? At tinignan yung barcode mga dre, no? Oo. Hindi. Iba nga yung barcode kuya. Kaya lang, ang problema, yung barcode niya is ang liit nga, hindi mo na pagbibigyan ng atensyon. Kung ano yung nakatapat sa barcode, yun yung kukunin mo, di ba? Sa presyo pala. Yun. Kausap ko pala mga dre si Kuya Roland tsaka si Ate Wanel, no? Ate Wanel. Yun. Mga kaibigan natin sa Toronto. So, ang gagawin ko, hindi ko na bibilin yun. Bahala sila sa buhay nila. Kainis. Naiisip ko na Kuya Roland yung sinasabi mong ano, mushroom tsaka onion. Naglalaway na ako. Mga dre, ang nakalagay dun sa ano tawag rito, ang nakalagay dun sa price tag, $4 isa, di ba? Mahal pala, ayun, hindi ko na binili. Pagka-scan ko, $12 isa eh. Sabi, nalagay lang daw yun dun. Ito na ang binili ko. Wala, stick na yan, oh. Ang kulit eh. Punta naman ako Walmart. Kala ko naka-jackpot ako mga dre, no? Steak na $4. Pambihira na yan, oh. Mga dre, after 24 hours, eto na, kakain na ako. Manok, steak, patatas na binake. Tapos, eto mga dre, oh, mushroom na ginisa ko sa butter. May sibuyas siya, nilagyan ko ng asin tsaka paminta. Si Ate Wanel tsaka si Kuya Roland yung nagturo sa akin yan. Kanina kausap ko sila. Kaya niluto ko na mga dre, no? Naglaway ako sa kwentuhan namin eh. Kaya eto na siya ngayon. Kasabay ng steak mga dre, no? Nako po. Ang sarap mga dre. Sulit yung diet ko. Sulit yung pagtitiis ko ng gutom mga dre, no? Magaang sa pakiramdam na ano, na hindi ka kumain ng 24 hours. Kasi parang pinagaling ko yung tiyan ko mga dre, no? Okay naman. Hopefully wala namang mangyari after ko kumain. Wait for just an hour more. What's the rush?